update sa pamamahagi ng tulong sa mga apektadong ng Bagyong Ramil at iba pang programa ng DSWD para mabawasan ang gutom sa bansa ng ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Si Irene, magandang tanghali po. May I mention, siya rin ang best public communicator ng PCO. Last year yung sa awards. Si Irene, good afternoon po. Yusek Aboy, it's nice to see you. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. So, Asik Irene, maaari niyo po bang ibahagi kung ano yung kabuuang halaga at uri ng tulong na naipagkaloob ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Ramil? Well, unang-una nais nating banggitin na alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda po para tumugon sa mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan at i-augment yung mga resources ng mga iba't ibang mga local government units. Sa katunayan, dito po sa mga lugar na naapektuhan ni Bagyong Ramil, mahigit 36,000 family food packs na po ang initial natin na naipaabot. Diyan po sa Region 6, mahigit 30,000 family food packs yung ating na pong na-distribute, and majority of these food packs were given to affected families in Capiz. Mahigit 24,000 po yan na mga pamilya ang nakatanggap ng mga family food packs. Gayun din po, meron sa Iloilo and in Aklan. And then mahigit 2,600 na mga ready-to-eat food boxes din yung ating naibahagi sa Quezon, Albay, Sorsogon at gayon din po sa Capiz. Kahapon, nandyan po tayo o nagtungo tayo kasama si Secretary Rex Gatchalian sa Rojas City at sa nakipagpulong tayo sa lokal na pamahalaan, gayon din po sa provincial government sa pamumuno ni Governor Castro. At tinukoy natin ano yung mga kaukulang tulong na maaari pa nating maipabot aside from the family food packs that we've initially provided. So isa sa mga napagkasunduan ay magparating pa o magdagdag pa ng mga food packs, and gayon din po ng implementation ng emergency cash transfer na kung saan magbabahagi tayo ng tulong pinansyal sa mga naapektuhang mga pamilya to support their early recovery at matulungan sila sa pagsasaayos ng kanila pong mga nasirang kabuhayan. Because based doon sa aming pong isinagawa na situational briefing kahapon, malaki po sa damage ay napunta doon nga po sa agriculture sector. So, nag-commit po ang DSWD to provide the necessary support para po sa mga lugar na naapektuhan. I'm very sure plakadong-plakado na ito, pero para magka-idea lang yung ating viewers, Asik Irene, paano po kung may specific need ang LGU sa apektadong lugar, paano po yung pakikipag-ugnayan nila sa DSWD para makahingi ng tulong, lalo na po dun sa mga nasa evacuation center? Asik Joey, magandang tanghali sa iyo. Alam niyo po sa SWD, hindi na po natin hinihintay na makipag-ugnayan ng mga local government units bago tayo makapagpahatid ng tulong. With the implementation of the Buong Bansa Handa program, ang mga goods po natin ay nakapreposition na on the ground. At bago pa man po tumama ang isang kalamidad o isang bagyo, I mean to say, ay tumatawag na po tayo o nakikipag-coordinate na tayo sa mga lokal na pamahalaan at kinukumusta yung pong mga local partners natin. And we assure them that sufficient supplies are already prepositioned. Gayun din po, si Secretary Rex Gatchalian mismo ang tumatawag na sa mga punong ehekutibo, gayon din po sa mga legislators para i-assure sila na ang DSWD ay nakahanda na tumugon sa kanila pong mga pangangailangan in case na sila po ay maapektuhan ng paparating nga po na bagya. So ang nangyari dito sa Ramil, over the weekend ay nakikipag-ugnayan na si Secretary Rex Gatchalian doon sa mga local chief executives, and binanggit niya na meron na nga po tayong nakapreposition na goods doon sa ating pong mga warehouses up to the last mile. And immediately, no, after nga po tumama itong si Bagyong Ramil, ay nagtungo tayo doon sa kanilang mga lugar para makita natin yung isinasagawa na distribution ng tulong. And ma-assure din po yung ating pang mga local partners ng additional intervention or additional assistance para po sa kanila. At gaya nga ng nabanggit ko,
batay dun sa mga napag-usapan kahapon ay nagpadala tayo ng karagdagang mga 30,000 food packs aside from those that we have earlier distributed. So, kung nakapagpatid na tayo ng mahigit 24,000 food packs sa Capiz, may paparating pa o dumating na kanina yung 25,000 na karagdagan and then another 5,000 doon naman po sa Rojas City. And of course, yung nabanggit ko na kanina na financial assistance under the emergency cash transfer. Usually kasi Asik Joey, no? Dahil nga devolved function yung social welfare including disaster response operations as provided under the local government code. But nauunawaan natin, ito lagi pong sinasabi ni Secretary Rex Gatchalian, siya mismo dating naging mayor, so nauunawaan niya na ang mga local government units nahihirapan din pag minsan sa pagpapahatid ng tulong because limited din yung kanila pong pondo o yung kanilang resources. So DSWD or the national government comes in to provide support sa mga LGUs at ito yung talagang tinututukan natin. So bago pa man nga po tumamang isang bagyo ay nakahanda na po tayo at nag-reach out na po tayo sa ating po mga local partners so that mabilis po yung pag-facilitate ng kanila pong mga request for augmentation support. Tama, no? Pero, Asik, Irene, no, hingi lang kami na update. Ilan po ang kasalukuyang pamilyang nananatili sa mga evacuation centers natin? Diyan po sa mga lugar na naapektuhan ni Bagyong Ramil, ang mga open evacuation centers pa po natin ay nasa 11 na kung saan meron tayong mga 218 families or may katumbas po na 689 individuals na pansamantala ay nanunuluyan pa rin nga po dito sa mga evacuation centers. Meron din pong mahigit 600 na mga pamilya or katumbas niyan ay mahigit 2,000 na mga katao na nasa labas naman ng mga evacuation centers. Sila yung mga pansamantala ay nanunuluyan sa mga tahanan ng kanila pong mga kaibigan o mga kaanak. Nabanggit nyo yung mga nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan na katumbas po ng 600 or so families. Asik Irene, paano naman po na ipapaabot ng DSWD ang tulong sa kanila gayong wala sila sa mga evacuation center? Magandang katanungan yan, Asik Joey, kasi bang sinasabi ng mga iba, hindi naman sila nababahagi na ng tulong. Actually po, whether you're inside evacuation centers or outside evacuation centers, pero kayo po ay naapektuhan na ng bagyo, ay kayo ay papahati-hati po ng tulong ng DSWD. DSWD works closely with the local government units, particularly the BLGU, para po matiyak na mapaabot yung tulong dun po sa mga naapektuhan ng mga pamilya. Meron po tayong tinatawag na family access card during emergencies and disasters, kaya natutukoy natin kung sino-sino yung mga pamilyang naapektuhan, nasaan po sila, where are they currently located, at ano yung mga iba't ibang tulong na naipapaabot na sa kanila. So, we have a means of monitoring, as Joey, kung yung tulong nga po na ipapaabot natin ay nakakarating doon sa mga nangangailangan. Kaya nga, mga idol tong sina Asik Irene, sina Secrex, yung buong DSWD, no? Kasi nababanggit natin na sabay-sabay yung mga disaster operations natin sa iba't ibang rehiyon. Pero ang tanong ko, Asik Irene, paano po ninyo pinangangalagaan na hindi maubos ang supply ng family food packs at ready-to-eat meals habang nagpapatuloy yung mga operasyon nyo one here in one region, tapos sa ibang region na naman, may tatama na naman. So, again, can you, yun lang naman ang tanong na. Well, Yusek, unang-una, nagpapasalamat po tayo sa Department of Budget and Management sapagkat maayos po at mabilis yung kanilang aksyon sa mga request natin for the replenishment of our quick response funds. Dahil nga po dito na susustain ng DSWD yung isinasagawa nito ng disaster response operations. Hindi lamang po sa production ng mga family food packs, but gayon din po doon sa implementasyon ng iba pang tulong kagaya ng ating emergency cash transfer. So again, nagpapasalamat tayo sa DBM sapagkat patuloy po yung kanilang pagsuporta sa DSWD. At ito naman po ay talagang tinitiyak natin na hindi ma-hamper yung ating humanitarian response efforts sapagkat sabi po mismo ni Pangulong Marcos Jr. ay tiyakin na lahat ng kaukulang tulong ay naipapaabot natin sa ating pong mga kababayan. So if you have a leader
who provides that guidance and support. Kami naman po sa DSWD ay hindi matitinag sa pagpapaabot ng kaukulang tulong sa ating pong mga kababayan. At magpapatuloy po natin gagawin yan hanggang makabangon po lahat ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas po nitong mga sunod-sunod o naapektuhan nitong mga sunod-sunod na kalamidad. Ayan, nabanggit nyo yan, Asik Irene, yung hanggang makabangon sila. Nabanggit nyo rin kanina yung emergency cash transfer. Pero ano-ano pa po ba yung mga pwedeng ibigay na tulong ng DSWD para sa rehabilitation at recovery ng mga apektadong pamilya ng Bagyong Ramil? Lalo't nabanggit mo kanina na marami pala sa kanila ay mga magsasaka. Tama po iyan. Gaya nga ng nabanggit ko, aside from the family food banks, ready-to-eat food banks that we have distributed and are still distributing, meron tayong emergency cash transfer, especially in areas na nagdeklara na nga po ng state of calamity. Trigger mechanism kasi ito, Asik Joey, for the implementation of the emergency cash transfer na dapat merong SOC declaration. So batay po doon sa ating pong pakikipag-ugnayan with the provincial government yesterday, sabi nila they will be declaring SOC, but for Rojas City meron na po kasi, kaya kahapon sabi natin ida-download na po natin sa aming field office yung pong 50 million for the initial implementation of the emergency cash transfer. Now for areas na wala pong SOC, pwede po yung cash for work intervention na kung saan itong mga kababayan natin na bibigyan natin ng tulong pinansyal kapalit po ng certain scope of activities para po magamit nila itong tulong pinansyal na ito sa pagsasaayos nga ng kanilang mga nasirang mga pananim o kabuhayan. But yun din po, no, for areas naman po na merong SOC declaration, the ECT will be extended to them. So, sa ibang usapin naman, at dahil lunchtime na, Asik Irene, gaano karaming mobile kitchen units naman po ang dineploy at saan mga lugar po sila pangunahing ina-assign? Actually, Yusek Aboy, lahat po ng mga food offices natin, meron pong mobile kitchens. We were able to acquire mobile kitchens for all our field offices, including mobile command centers, pati na po yung mga water truck and water filtration trucks. Ito po na nakadeploy na nga sa iba't ibang mga lugar, lalo na dito sa Bogo City, gayon din po sa ibang lugar in far na bahagi ng mga naapektuhan nitong malakas na lindol dyan sa northern part ng Cebu. Ito pong mga mobile kitchens po natin, ginagamit talaga to provide hot meals, especially that matagal na po na nasa mga evacuation centers or 10 cities itong mga kababayan natin na ayaw pa umuwi sa kanilang mga tahanan, bunsod ng sunod-sunod pa rin na aftershocks na nararanasan nila. And sa iba naman po, talaga nasira yung kanila pong mga tahanan, kaya doon po muna sila sa mga 10 cities na ninirahan. At gaya ng nabanggit ko, hindi po kasi sapat yung mga food packs na ipoprovide natin. Kinakailangan may mga hot meals and other nutritional food items na ma-distribute din tayo para ma-meet din naman yung mga ibang pangangailangan sa nutrisyon nitong mga kababayan natin na na-displace. So these hot meals are provided through our mobile kitchens, and we make sure na maayos, masarap, masustansya yung pong mga pagkain na serve natin. Ayun din po, dito sa Davao Oriental, na kung saan naapektuhan rin nga po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na dyan sa Manay, meron po tayong 2 mobile kitchens na dineploy. Isa po sa field office, isa po ay mula sa Field Office 1, Field Office 11, and Field Office Caraga. Karagdagan dyan sa mobile kitchen ay yung water tanker and water treatment truck na dineploy din po natin para magkaroon naman ng potable water para sa mga internally displaced population. Mm-hmm. Curious question lang, Asik Irene. So every day ba nag-ooperate yung mobile kitchen na dinedeploy at 3 meals a day? At gaano karami po ba ang nasa service o nabibigyan ng pagkain ng isang mobile kitchen? At tama ka dyan, Asik Joey. Nung pong Biyernes, nagtungo nga kami dyan sa San Remigio at saka dyan sa Bogo City at nakita natin yung ating mobile kitchen na nakadeploy doon. May nakapaskil po doon sa gilid ng mobile kitchen natin na menu for the day. So meron kang breakfast, may lunch at may dinner.
So ito po ay prepare ng community, kasama na rin yung mga volunteers po natin. And yung meals na i-provide o yung bilang niyan ay katumbas doon sa bilang ng mga pamilya at individual na nandun po sa loob ng evacuation centers. In fact, as Joey, bago ka pumasok doon sa Tent City, makikita mo na doon nakapaskil yung pong bilang ng mga pamilya na naninirahan nga po dyan sa Tent City. So, yan ay basihan din ng ating mga camp managers in preparing yung katumbas na bilang na pagkain na isa-serve para po sa araw po na iyan. So, Asek Irene, no, with everything that's going on, yung sunod-sunod na bagyo at lindol, ano naman po yung nakikita nating resulta at pagbabago sa hunger rate simula na ipatupad naman natin ang Walang Gutom program? Well, Yusek, kung titignan natin yung pinakahuli na inilabas ng SWS na pag-aaral hinggil sa implementasyon ng Walang Gutom program na kung saan nga po patuloy na bumababa yung percentage ng hunger incidents na nararanasan ng ating pong mga program beneficiaries, nakikita natin na we're on track in terms of meeting the vision of the President na wala na pong pamilyang Pilipino ang magugutom. Sa katunayan, itong latest pag-aaral na ginawa ng SWS ay basihan ng DSWD sa pag-increase o pag-scale up ng ating Walang Gutom program. A few weeks back, inilaunch natin yung pong karagdagan na beneficiaries na may enroll through the refuel program. At sa pamamagitan nito, nakikita natin na lalo pa pong bababa yung bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagugutom sapagkat dinagdagan na po natin o dinadagdagan na po natin yung ating mga program beneficiaries at mas pinapapalawak pa po yung scope nitong programa. And in addition to that, dahil ang problema nga po ng kagutuman ay hindi lamang po nararanasan sa mga iba't ibang lugar, sa mga areas na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Isa rin po talaga ito doon sa ating tinututukan kung kaya nga po amid disasters. Karagdagan din po dyan ay yung mobile, yung ating Walang Gutom kitchen na matatagpuan naman po sa Pasay City na kung saan for families and individuals in street situations o mga individual na nakakaranas ng kagutuman sa pang-araw-araw ay maaari pong magtungo dyan po sa ating Walang Gutom kitchen upang sila ay mabigyan ng masusustansya ng mga pagkain at makapag-contribute din po in addressing involuntary hunger. This Walang Gutom kitchen will further be scaled up, and isa sa mga nakikita natin ng mga lugar na maaari tayong magbukas ng isa pang soup kitchen ay dyan naman din po sa probinsya ng Cebu. So ito po unti-unti natin na mas pinapalawak yung mga implementasyon ng mga programa nito. Ni-strengthen natin to make sure that again we fulfill the the current administration's vision na wala na pong pamilyang Pilipino ang magugutom. Binanggit mo yung expansion o pagpapalawig ng Walang Gutom program, Asek Irene. So meron ding tinatawag na, bago po ba ito, na reducing food insecurity and undernutrition with electronic vouchers o yung refuel project. Pwede man pakibigyan kami ng detalye nito? Actually, Asek Joey, para hindi maging technical yung ating pong pag-uusap hinggil dyan, it's still the Walang Gutom program o yung the food stamps program ng DSWD. Nagkaroon lang po ng additional na pangalan o yung tinatawag nga nating refuel because of the funding support for it. But ang layunin niyan ay dagdagan pa ng karagdagang benepisyaryo itong Walang Gutom program ng DSWD
and i-cover pa yung mga ibang areas na hindi initially na pasama doon sa walang gutom program. Kasi as of Joey, kung matatandaan mo, 750,000 households yung pong target natin sa programang ito. So, magdadagdag tayo ng additional 300,000 this year, and then by next year, magdadagdag tayo ng another 150,000, so that by 2027, all 750,000 families or households considered as food poor will be served by the program. So again, ito pong refuel, it's still walang gutom program, but ang layunin lang po niyan ay dagdagan ng additional 300,000 kung pong ating existing 300,000 household beneficiaries. Ako naman, Asik Irene, no, out of curiosity, paano napili yung 22 provinces bilang unang benepisyaryo ng proyektong ito at ano ang batayan sa pagpili ng mga ito? Actually, Yusek Aboy, meron po tayong ginamit na statistical data, yung Family Income and Expenditure Survey, and gayon din po yung listahanan, because DSWD manages yung listahanan. So natukoy natin yung bottom percentage or bilang ng mga pamilyang Pilipino na kung saan nakita natin na sila yung nakakaranas ng involuntary hunger. So initially nakita natin yan na nasa around 1 million household beneficiaries when we did the pilot implementation in 2023. And then linabas po ng PSA, yung Family Income and Expenditure Survey, na kung saan nga po nakita na around 750,000 households na po yung bilang ng mga pamilya na nakakaranas ng kagutuman o involuntary hunger. And then ibinangga po natin ito doon din naman sa Philippine Plan for in addressing malnutrition, at nakita natin kung saan yung concentration ng mga pamilya po na nakakaranas nga, o yung kung saan mataas ang bilang ng mga pamilyang nakakaranas ng kagutuman, at nakita natin yung mga priority areas. So binangga po natin yung mga datos na yan at natukoy natin kung saan-saan po sila, and yun ang naging basihan sa pag-enroll ng mga beneficiaries under the Walang Gutom program. So 10 regions yan initially na nakita natin, and then we will scale up nga po, gaya ng nabanggit ko, no, na daragdagan po natin yung bilang ng mga pamilya na mapapasama o masaserve under this program. Again, just to give you a quick review of the Walang Gutom program, sila po, yung mga pamilya, yung mga beneficiaries na kasama po dito ay makakatanggap ng 3,000 pesos monthly food credits. They will be able to receive that using their electronic benefit transfer card o yung EBT. And ito pong EBT na ito ay maaari po nilang gamitin sa pagbili ng mga mura, masustansya at masasarap na mga pagkain through our redemption areas. Dito po ang kanilang cash, ang kanilang food credit ay gagamitin to purchase foods. 50% goes to carbohydrates, 30% for protein, and 20% for dietary fiber and fats. And ito po ay maaari nilang ma-receive, o yung 3,000 pesos monthly food credit ay maaari po nilang ma-receive after they comply with the specific condition of the program, which is of course attendance to productivity enhancement sessions such as nutrition education sessions, na kung saan natuturuan nga po sila na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. At pangalawa, mag-participate din po meaningfully in jobs fair and capacity building activities being conducted by DOLE and TESDA. So yun po yung conditions. Kapag sila ay nag-fulfill o nag-comply dyan, matatanggap po nila yung kanilang monthly food credits, and those monthly food credits will be used sa pagbili po ng mga food items through our partner Kadiwa stores, merchants, NGOs, private retailers na kabahagi po ng programa na ito. Ayan. Sama-sama at tulong-tulong tayo. Ika nga ng Pangulo, whole of nation, whole of government approach para wakasan po ang kagutuman by 2028. Maraming salamat po sa iyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Thank you, ma'am. Thank you, Asik.
Maraming salamat po si Joey and Yusek Aboy, and maraming salamat din po sa inyong programa sa pagkakataon po na ito. Magandang hapon po sa inyo.